Jesus said, I thirst. To help you feel your situation, He became flesh, feeling what you are feeling now. Kapag ikaw ay nauhaw, ang unang naapektuhan, isip. Gusto ni Lord, I thirst. Uhaw na uhaw siya, isurrender mo na sa Kanya lahat. Naapektuhan ng puso, pag ikaw ay nauhaw, gusto ni Lord, tulad niya, magpatawad. Sumasakit ang balikat, dahil may krus kang dinadala sa pamilya mo, pangkabuhayan para mo sila maakay kay Kristo. Siya'y nauuhaw sa pananakit ng ating likod. Ano itong mga unfaithfulness sa'yo, sa atin, na kailangang isuko sa Kanya lahat. Missionary po ako sa Angola, pero yung nauuhaw, very meaningful po yan kasi 70% ng Angola ay parang Sahara, disyerto. Parang katulad ng ulo ko, nakalbo. Because of men's greediness, putol ng putol, naapektuhan ng inang kalikasan. Ang priority po namin sa aming mission, sa pagkauhaw ni Kristo, ayun, saan kami kukuha ng malinis na lupa? Kung saan may damo, huhukay kami doon, kung saan yung putik, pipigayin namin yon, hintayin namin bumaba para makainom ng tubig. At sa tubig na yun, kung kami makasurvive, ayun, ano yung hinahanap ng taong edukasyon sa kanilang pangkabuhayan, at sana merong savings, may cooperatives, na yung accountability, credit, lahat ay galing kay Lord. Debit, bata pa, turuan mo na kapag nauuhaw, maging responsible siya. Balance ng buhay, hindi lang spiritual, hindi lang 7 last words, kundi ako, observer ba ako? Comfort zone? Gusto ko ba manunood lang ako? O ikaw ay natouch ng Lord, yung mga kabataang kahagabi, naglalakad because of their faith. Kapag araw ng Nazareno, andun. May mga nagpapalo, kainitan, ganitong oras nung si Kristo ay uhaw na uhaw. At kapag uhaw, na rin ang gutom. Karanasan ni Kristo nung kami po hinuli, interfaith ecumenical, kami uhaw na uhaw, putikan, bugbog sarado, nakatali, tino-torture. Niloloko doon namin ng mga tao, sabi sa Angola, Africa, sabi ng mga militar, a vossa religião é opio do povo, in Portuguese. That is, ang Angola ay Portuguese colony. Yung religion daw namin opium lang daw, niloloko namin ng tao. Kami tino-torture, kinukuryente, uhaw na uhaw, at doon ko nadinig, Pais tanto é assim o Senhor, foi torturado por nós. Ganito pala, Diyos Ama, yung anak mo pinapahirapan sa amin. At yung mga dasal na nadinig ko para bagang sila Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, yung mga santo. Panginoon, ikaw ay nagpakahirap para lang ako'y magbagong buhay. At sa magbabagong buhay na ito'y pwede bang ulitin mo? Sabihin mo nga, the life I live now. Pakiulit nga. Is not my own. I am thirsty to share the love of Jesus, to share the kingdom of God, first with my family, with my company, a community of forgiveness, sharing with justice, love and compassion to one another, so that others may believe that truly the word of Jesus, I thirst. Lumayo po tayo sa ating comfort zone. Yun po ang challenge si Pope Francis, ni Cardinal Tagle. Masasabing overpopulated ng mga Katoliko, ipanalo mo lang sa bahay mo, sa kumpanya mo sa ka nagtatrabaho. Mahalin mo yon at magtatanong ang tao, ano kaya yung pananampalataya ng taong ito? Bakit ako ganito kamahal? Bakit siya concerned sa akin, sa aking pamilya, sa aking extra income? Ang isa pong priority namin sa mission,
Para may isa buhay, I thirst. Marami po diyang uhaw na uhaw. My soul is thirsty, O Lord, like a dry, weary land without water. So I search for you in this sanctuary to hear your 7 last words. Sa ating pangkauhaw, sana mapuno natin, maibigyan natin si Kristo. Pagkat sa mga minamahal mo, ngayon nagkita tayo, andiyan ka. Nasa gitna. Kay sarap damhin ang iyong dinadama na dinadama ni Kristo. Nangangati ang iyong muka sa pagkauhaw dahil may mga tanong ang mahal mo. Paano mo ipapaliwanag kung kulang ang ating interpersonal relationship? Naninikit ang dibdib dahil gusto mong ibahagi ang pagmamahal ni Kristo. Yang makapagpupuno. For our hearts are made by you, O God, and we continue to be restless until finally we've learned. Ikaw ang solusyon sa aming buhay. Pero kailangan kong isabuhay. Simulan ko sa aking sarili. Kaya, sana mula ngayon huwag ka nadidepress, huwag tayong padala sa stress, because God loves you so much, andyan ang pagsubok. Pero itong pangako ko sa iyo, kahit nasa likod ka sa itaas, sa ibaba, gabi-gabi, ipagdarasal kita, nakadipa ang kamay ko kay Lord. At sana, ipagdasal din natin ang ating Pope, Cardinal Tagle, kami mga missionaries, lahat ng mga lay people na tinatawag ng Lord na maging instrumento. Ipagdasal po natin, parang uhaw na ito'y mapatid sa ating pang-araw-araw na buhay. Akayin po sila sa interpersonal relationship, maging Kristong buhay tayo, pagkat yan po ang hinahanap ng mga batang musmos, special child, lolo at lola. Hindi po ako nakabalik sa Africa, yung nag-aalaga po ng Home for the Aged, tahanan ni Maria, namatay sa pagkauhaw, sakit, cancer, at yung mga nasa bilanggo, sa ITAS, kami rin po ang pinapupunta, kailangan po namin ng dasal ninyo. At sa mga ITAS po, ipagdasal niyo po kami, name-met po natin ang mga rebelde na gusto ng magbagong buhay. Kailangan po natin inyong panalangin. In communion with the word of the Lord, ito po ang paanyaya sa atin. At sana sa gabi, itaas mo rin ang kamay sa Panginoon, isurrender mo lahat para gamitin ka niya at magbunga siya ng puno ng pagmamahal, pag-uunawa, pagpapatawad. Pwede bang sabihin mong, thanks be to God?